Kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. And for today's video, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa free hospitalization or medical care for foreigners or migrant workers dito sa Poland. At ang video ito ay ginawa natin para doon sa mga kababayan natin na may planong pumunta ng Poland or nagbabalak pumunta or di kaya naman ay bago pa lang dito sa Poland. Kung isa ka sa mga yon, ay panoorin mo ang video nito hanggang dulo dahil check na marami kayong matututunan. Ngunit bago natin simulan itong ating pag-uusapan ay please po kung ikaw ay bago pa lang sa ating vlog, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at patap na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga susunod pang informative video. At ganoon din po sa ating Facebook account, huwag mong kakalimutan na mag-follow, mag-like at i-share ang ating video para sa iba pa nating mga kababayan. Alright, tara, umpisahan na natin itong ating usapan. Totoo nga ba na may free hospitalization or medical care dito sa Poland para sa mga manggagawa na katulad natin? Ang sagot po ay oo, meron po. Basta ikaw ay nagbabayad po ng tax or ikaw ay taxpayer dito sa Poland, ikaw ay nagtatrabaho at nagbabayad ng tax, meron po tayong free hospitalization dito or medical care. So yun nga, ang tanong, ano-ano yung mga coverage naman? So sa mga normal sickness like sipon, ubo, lagnat, yung mga ganyan, so pwede po tayong direktang pumunta sa mga public hospital. Pero gusto ko lang po i-clarify sa inyo na sa mga public hospital lang po tayo pwedeng pumunta dahil sa mga private po, sa mga private hospital or clinic, meron pong bayad dahil hindi siya covered ng ating public health medical care. Okay, so yung mga coverage yun nga sa mga normal sickness, kung gusto nyo magpahinga ng 1 to 2 days, 3 days dahil nga masama ang pakiramdam nyo, so pwede po kayo pumunta sa mga doktor sa mga public hospital at humingi ng certificate or medical sick leave. So, yung pong medical sick leave na yun ay importante na may pasa natin sa ating mga employer, agency, or direct hire ka man sa company para po formal yung ating pagliban sa trabaho. Okay? At if ever naman po, kung sakaling meron kayong mga malubhang karamdaman like wag naman sana, no? So, halimbawa na lang doon sa mga kakilala namin na may rheumatoids. So, yung kakilala namin na yon, so nagpa-check up siya sa doktor at from public hospital, share ko lang sa inyo, na-refer naman sila doon sa private hospital dahil nung time na yon talagang walang available na doktor na specialist para sa mga rheumatoids. So, na-refer po sila doon sa private clinic na yon. Meron silang binayaran certain amount around mga 200 something zloty. Ganyan. But meron ng kasamang meron ng kasamang medicine at saka check-up at saka yung follow-up check-up ay bayad na rin. So ganun po ang nangyari, no? So naikwento ko lang. Just in case na meron kayong mga karamdaman. So like rheumatoids or kung ano pa man dyan maliban sa mga lagnat, sipon, ubo, yung mga ganyan. Pwede pa rin po kayong pumunta sa mga public hospital at sila na po yung magre-refer sa inyo doon sa ibang specialist na doktor kung wala man doon. But ang mangyayari, sabihin na natin meron man po kayong babayaran but minimal amount lang po, hindi siya ganun kalaki. Okay, so napaka-importante po na malaman natin yung mga ganitong sitwasyon, ganitong senaryo para at least magkaroon tayo ng idea at hindi tayo matakot na pumunta sa ospital at mag-alala at itago yung mga karamdaman na yon dahil natatakot magbayad ng malaki. Dito sa Poland, no, meron pong appointment kapag pupunta ka sa mga hospital. But kapag ka mga sipon, ubo, lagnat, pwede naman po kayong direkta na pumunta doon. Meron pong oras na mag-antay na kayo diretso para at that day mabigyan din agad kayo ng sick leave. Okay? But in case ng mga ibang karamdaman, yung mga mabibigat na karamdaman like yung rheumatoids na nabanggit ko, meron pong appointment kapag ka magpapagamot, no? So, pagpunta nyo ng hospital, magbubook kayo ng appointment at bibigyan kayo ng date. But sa mga ganyang sakit, minsan medyo matagal po yung kailangan nating antayin. Umaabot ng buwan. Yung mga doktor naman ay nagsasuggest sila ng mas mabilis at mas madaling paraan para magamot agad yung ating mga karamdaman dito. Ngayon, so magbubook nga po kayo ng appointment, no? So, ganun po ang sistema dito. But ito naman yung good thing kapag may mga malubhang karamdaman kayo like yung rheumatoids. Dahil meron din po kayong matatanggap na benefit.
For example, nagtatrabaho kayo under agency man yan or direct company, direct hire kayo. Once na mayroon kayong ganyang karamdaman, meron po kayong marireceive na certain amount. May pera po kayong matatanggap mula sa gobyerno dito sa Poland. Yun po ay manggagaling sa ZUS or yung ZUS. Yung pera na yan ay nakadepende doon sa karamdaman, sa sakit nyo. Like for example, yung kaibigan namin na nagkaroon ng ganyang sakit. After niyang magpagamot, so in-advise siya ng doktor na fill upan yung mga ganitong documents para ipasa doon sa ZUS. At si ZUS, ito po yung isa sa mga government agency dito sa Poland na about healthcare. Okay? Sila po yung namamahala sa healthcare. At si ZUS naman, may bibigay na certain amount para pangsustento sa mga pangangailangan mo habang di ka pa nakakapagtrabaho. Diba? Kasi syempre, may ilang buwan din na baka hindi ka pa pwedeng magtrabaho. Depende sa advice ng doktor. At itong si ZUS ang magbibigay sa'yo ng pera para pangsustento mo sa mga pangangailangan mo habang wala kang trabaho. So, hindi ko na babanggitin kung magkano yung amount na ibibigay sa inyo kasi nakadepende yan sa sakit or kung gaano katagal yung ipapahinga nyo. Okay? But meron pong ganitong benefit dito sa Poland. Aside from free hospitalization, meron din po kayong matatanggap na benefit or meron din po kayong matatanggap na pera na pangsustento doon sa pangangailangan nyo habang wala pang trabaho. Bayad po ba tayo kapag tayo'y nagkasakit na hindi tayo pumasok sa trabaho? Sa mga agency po, walang bayad talaga kasi no work, no pay. But gusto ko rin pong magkaroon kayo ng idea about dito. Kahit na nasa agency kayo or nasa contract of mandate kayo, meron din po yung dating agency namin ay meron silang in-offer sa amin na extra insurance na just in case magkasakit or something hindi makapasok sa trabaho dahil sa mga ganyang bagay, wag lang paglasing, no? Ay babayaran po kayo ng 80% ng inyong salary. Okay? Sa mga agency po yan. Meron pong ganong insurance. Hindi ko lang alam kung sa lahat ng agency ay nag-o-offer nito, pero itanong nyo na rin po sa agency nyo kung meron silang may aalok na ganyan, just in case lang, no? Para at least hindi mabigat na mawalan tayo ng trabaho dito sa Poland pag nagkasakit. So, yun, merong ganyang insurance sa mga agency. But magbabayad kayo ng certain amount like around 100 zloty per month. Okay? Paano? Pag direct naman, iba yung case kasi nga, employment contract. So kapag direct kayo sa company, under employment contract, pag nagkasakit kayo, as long as meron kayong medical certificate, at sinabi ng doktor na hindi muna kayo makakapasok ng ilang araw or isang buwan, ganyan, bayad pa rin po kayo ng company kasi covered, isa po yan sa mga benefit dito para sa medical care natin kapag kayo ay direct sa company. But in some cases po, sa ibang company, kahit direct ka, based to sa mga kwento ng mga kaibigan namin na nakapag-direct, no? Hindi po sila, wala po silang paid sick leave. Hindi po bayad kapag umabsent kayo or nagkasakit kayo. But I don't think so kung legal ba sila or kasi hindi sumusunod sa batas. Pero yung batas talaga dito sa Poland, pag once na direct employed ka sa company, ay merong mga ganitong benepisyo. Paid sick leave. Okay? So, yung pong matatanggap nyo ay 100% naman po kapag sa direct company. Paano yung mga gamot pagkatapos nyong magpa-check up? Hindi po siya libre. Bibili po kayo ng gamot sa mga butika, kaya hindi po siya libre. Pero kapag merong reseta, merong prescription ng doktor, ay mas mababa po yung babayaran nyo. Parang discounted po yung gamot na babayaran nyo. Like for example, yung presyo ng gamot ay nasa 50 zloty, so baka ang bayaran nyo na lang nasa mga 20 zloty na lang. Ganyan. Okay, so ganun po ang sistema dito. Yun lang po yung ating topic sa ngayon. Pero gusto ko lang po ipaalala sa inyo na napaka-importante po na nagbabayad tayo ng tax dito sa Poland. Kasi isa po yan sa mga, isa po ang medical care sa mga dahilan
kung bakit kailangan nating magbayad ng tax. Okay? Kung di tayo nagbabayad ng tax at wala tayong medical care at nagkasakit tayo dito sa Poland, mahirap kasi napakamahal po ng bayad sa mga private hospital at saka mas lalong malaki ang gastos sa magagastos nyo. So, napaka-importante po na i-verify natin yung ating mga tax kung binabayaran nga ba ng ating employer, ng agency o ng ating company. At mahalaga po na mayroon kayong payslip or kung hindi man kayo tiwala doon sa payslip na binibigay sa inyo, pwede nyo pong i-verify yung inyong mga tax contribution sa mga tax office dito sa Poland. Sa bawat city po, sa bawat town, meron po silang mga tax office. At pwede rin po kayo pumunta sa ZUS or sa ZUS kung meron ba kayong record doon ng payment history or transaction sa tax para sa medical care. Hanggang dito na muna itong ating topic. Kung meron pa kayong mga katanungan, mag-message lang kayo sa WhatsApp number ko, nasa description box lang po ng ating video, o di kaya ay mag-comment down below lang kayo. Siya nga pala, sa next topic natin ay pag-uusapan naman natin kung ano yung mga dapat malaman bago tayo pumunta sa Poland. Okay? Maraming salamat sa panonood at see you in our next video.